kung saan ng bebengga. At ang bibinggahin natin ngayon ay ang epal na pambansang manghuhula. Alam niyo ba, yung manghuhula na mahaba ang baba? So alam niyo na yun kung sino. Kasi syempre nakikita niyo naman yan sa thumbnail natin. Diyos ko, grabe naman. Hindi pala kagandahan. Kasi, pero bago po yan, wait lang. Nais ko lamang pong batiin yung ating mga taga-subaybay. Hindi pa tayo nag-start. Nasa preliminary part of our discussion pa lang tayo. So syempre, kailangan batiin natin yung ating mga taga-subaybay. No? Yan lang naman ang consolation na maibibigay natin sa mga masugid na taga-subaybay ng Bingador Channel. Sa ngalan po nila Boss Mike Cervera at mga kasamahan po natin sa Bingador, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, anumang oras na inyong napapanood o napapakinggan itong ating programa. Mag-comment kayo dyan. Baka mamaya mawala-wala naman yung signal natin. Pasensya kayo. Alam mo naman dito sa kinalalagyan natin, medyo hindi stable ang internet connection. Ewan ko ba kung ano, no? Minsan nagkakaroon po ng mga traffics, nagkakaroon po ng mga, nagpa-fluctuate ang signal ng internet. Pero tuloy-tuloy pa rin ang programa natin. At saka kung gusto niyo ma-recognize, mag-likes na kayo, mag-message kayo, mag-comment kayo dyan habang hindi pa tayo nagsisimula. Kasi mamaya, pag nagsisimula ako, abay tuloy-tuloy po yan. Mahalaga ang pag-uusapan natin dahil umiepal na naman itong pambansang baba ng Pilipinas. Meron palang pambansang baba ng Pilipinas na kung saan hindi nagpapaawat sa kakaipalan. No? Parang gusto atang sapawan ang pagiging manghuhula ni Rody Baldwin. Totoo man o hindi ang kanyang hula, ang malinaw ay umiepal. Kumbaga umeeksena. At alam natin na itong senadora na ito ay halos magpakamatay ito sa kasuporta sa mga Duterte na alam naman na palpak, no, ang kanilang liderato. Katulad ni Rodrigo Duterte, walang napatunguhan ng Pilipinas. Pagdating po sa ekonomiya, hindi lumago ang ekonomiya, palpak sa foreign policy. Ngayon, itong si Sara Duterte naman, binibuild up. Actually nga, bago tayo magsisimula, may nabalitaan tayo na hindi daw pipirma o hindi daw susuporta itong senadora na ito. Sige nga, banggitin na nga natin. Baka mamaya magalit ang idol na ang mga nag-idolize kaya Aimee. Kung nakikita nyo dyan sa thumbnail natin, mga kamunting tinig, nag-ala Baldwin itong si Aimee. Sapagkat nag-forecast na ito in advance na lalabas daw po ang mga kaso, sasampahan daw po ng mga kaso ang ilan sa mga senador ng ating bansa. Actually, hindi naman po lingid sa ating kaalaman yan. Na si Jingo Estrada, Joel Villanueva, at saka meron pa nasangkot sa flood control anomaly. At iso pa maliban dyan sa mga nasasampahan o masasampahan ng kaso, sabi ng dakilang manghuhula na mahaba ang baba, mahaba ang dila. Ang term ko kasi dyan sa mga mabahaba ang dila ay chismosa. No? Yan ang term ko. So nagpa-interview itong si Aimee. At ganito po yun. Sa interview niya, sinabi niya na this coming January 15, kakasuhan daw po ang ilan sa mga senador. Di ba? Tsaka bakit parang, at ito pa isa pa sa mga kaso, okay lang daw na hindi po mag-duty si Bato de la Rosa. Wala namang pong problema kasi si Bato de la Rosa, kahit wala daw sa session hall, ay nakakapagtrabaho din po ng maayos. Saka dyan, paano makapagtrabaho ng maayos kung wala sa session, hindi nagpapakita? Ang sabi nga ng iba, dapat tanggalin na yan sa Senado. Total, hindi naman mapapakinabangan yan.
Total, kapag nandyan lang naman dyan sa Senado, wala namang ibang silang ginawa, kundi ang proteksyonan ang kapakanan ng mga Duterte. O, sila po yung mga salot dyan sa Senado na hindi po nakakuha, totoo lang, ng pakinabang ang sambayanan dahil ang kanilang pinoproteksyonan ay ang kanilang tatay na walang iba kundi itong si Rodrigo Roa Duterte. So kung ano man ang mga sinasabi ni Amy, eh di nagkukumahog naman ang mga Duterte Dihad supporters because the reason behind that, if I am going to analyze, is that Amy Marcos advancedly forecast that para kung magkataon, madiscredit ang ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure. At ito pa, nagsalita na po itong si Amy na naman na kung saan ay madisband na daw po ang ICI dahil isa na lang ang natira. So, nagbigay po siya ng petsa, February 1. So, dalawang petsa ang hinulaan ni Amy. Ang unang hula ni Amy, lalabas ang mga kaso sa mga senador. Ang mga senador na yan, kasama nila mga kabinggador sa oposisyon o di kaya minority. Kapag halimbawa, maubos na itong mga minority na ito, aba siya na lang ang natira. Kasi si Bongo nanganganib man din na malabasan ng warrant this coming basta dyan, tawag nito? Ayon daw po 2026, this year 2026. Lalabas daw po ang warrant of arrest laban po kay Bongo. Actually, yan ay hindi hula. Katulad ng paglabas ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa, hindi po hula yan. Anticipated na mangyayari yan na lalabas yung mga warrant because kasama sila as perpetrator. Ang inaabangan na lang ng mga tao kung kailan ipapatawag ng ICC itong si Sara Duterte. Kasi as far as our knowledge is concerned, talagang involved din daw di umano itong si Sara. Panahon na siya po ay mayor ng Davao. Wala kang